Movement. Mga teknik sa paggalaw, ang sining ng palihim na manyobra. Tandaan, sa labanan, madalas kang gumugugol ng mas maraming oras sa paglipat kaysa sa aktwal na pakikipaglaban. Napakahalaga na makabisado ang sining ng paggalaw na hindi nakikita at hindi naririnig, lalo na kapag hindi ka handa para sa isang labanan. Ating alamin ang mga batayan ng paggalaw na kailangang malaman ng bawat sundalo. Mga teknik sa paggalaw. Ang kakayahan ng iyong unit na kumilos ng epektibo ay nakasalalay sa iyong mga individual na kasanayan sa paggalaw at sa iyong mga kapwa sundalo. Sanayin ang mga diskarteng ito hanggang sa maging pangalawang kalikasan ang mga ito. Pagbabalat kayo, maghalo sa iyong paligid. Gumamit ng mga natural na materyales tulad ng mga dahon at sanga, at tiyaking tumutugma ang iyong gear at pintura sa mukha sa lupain. Ang Philippine Scout Rangers, na kilala sa kanilang kadalubhasaan sa pakikidigma sa gubat, ay dalubhasa sa pagbabalat kayo. Patahimikin ang iyong gear. I-tape ang iyong mga dogtag para maiwasan ang pagkalansing, at i-secure ang anumang mga loose items sa iyong armas at kagamitan. Ang isang maingay na sundalo ay isang batik-batik na sundalo. Magdamit para sa stealth, magsuot ng malambot at angkop na damit na hindi masisira o kumakaluskos. Pack light, dalhin lamang ang mga mahahalaga. Ang sobrang timbang ay magpapabagal sa iyo at mag-iingay. Maikling hangganan, mabilis na lumipat mula sa isang nakatakip na posisyon patungo sa susunod, na tumatagal ng hindi hihigit sa 3 tandang bawas 5 segundo sa pagitan ng mga paggalaw. Ginagawa ka nitong mas mahirap na target para sa kaaway. Patuloy na pagmamasid, bago ka kumilos, huminto, tumingin at makinig. Tukuyin ang iyong susunod na taguan bago umalis sa kasalukuyan. Gumamit ng cover at concealment, manatili sa mga ruta na nag-aalok ng parehong takip mula sa apoy at pagtatago mula sa pagmamasid. Baguhin ang direksyon, kung lilipat ka sa matataas na damo, bahagyang pag-iba-iba ang iyong dinadaanan upang maiwasang lumikha ng nakikitang trail. Maging alerto, bigyang pansin ang wildlife. Kung biglang lumipad ang mga ibon o hayop, maaari itong mga hulugan na malapit na ang kalaban. Gumamit ng ingay sa iyong pakinabang. Takpan kapag lumakas ang larangan ng digmaan. Gamitin ang ingay ng putok ng baril at pagsabog para itago ang iyong paggalaw. Maingat na tumawid, kapag tumatawid sa mga kalsada o trail, pumili ng mga lugar na may pinakamaraming takip at taguan, tulad ng mga culvert, kanal, o tulay. Panoorin ang iyong footing, iwasan ang matarik na dalisdis, at maluwag na lupain kung saan maaari kang madulas o makagawa ng ingay. Iwasan ang scaling, lumayo sa mga bukas na lugar, tuktok ng burol, at mga tagaytay kung saan madali kang makikita. Paraan ng paggalaw. Maaari kang lumipat sa maraming paraan, depende sa sitwasyon. Mababang pag-crawl, nagbibigay ito sa iyo ng pinakamababang profile. Gamitin ito kapag may kaunting pagtatago at malakas ang apoy ng kaaway. Panatilihing patag ang iyong katawan, malapit ang sandata, at kumilos sa pamamagitan ng pagtulak gamit ang iyong mga braso at paghila gamit ang iyong mga binti. Mataas na pag-crawl, mas mabilis kaysa sa mababang pag-crawl, ngunit nag-aalok pa rin ng mababang silhawete. Gamitin ito kapag may disenteng pagtatago, ngunit hindi ka makatayo. Magpahinga sa iyong mga bisig at ibabang mga binti, at lumipat sa pamamagitan ng paghahalili ng iyong mga siko at tuhod. Rush, ito ang pinakamabilis na paraan upang lumipat sa pagitan ng mga posisyon. Ang bawat pagmamadali ay dapat tumagal ng 3 tandang bawas 5 segundo upang maiwasang masubaybayan ng apoy ng kaaway. Tandaan, kapag nagmamadali, bumangon ka agad, tumakbo sa iyong susunod na posisyon, at bumagsak ka agad sa lupa. Makasaysayang halimbawa, noong digmaang Vietnam, gumamit ang mga gerilya ng Viet Cong ng mga lagusan at mga nakatagong daanan upang lumipat ng hindi natukoy sa kagubatan, na kadalasang nakakagulat sa mga puwersang Amerikano. Sa pamamagitan ng pagmaster ng mga diskarte sa paggalaw na ito, madaragdagan mo ang iyong mga pagkakataong manatiling nakatago, mabigla ang kalaban, at sa huli, ay makaligtas sa larangan ng digmaan. Paglipat gamit ang stealth, pagiging isang shadow warrior. Bagamat mahalaga ang bilis at pagsalakay sa larangan ng digmaan, kung minsan ay ang tahimik at palihim na nananalo sa araw. Ang paglipat ng nakaw ay nangangahulugan ng pagiging isang multo, tahimik, mabagal, maingat, at higit sa lahat, matyaga. Mga diskarte sa stealth movement. Kabisaduhin ang mga diskarteng ito upang gumalaw tulad ng isang ninja. Port arms,
Dalhin ang iyong rifle sa mga port arm, ready position, para sa mabilis na pag-access kung kinakailangan. Sigurado footing, sadyang ilagay ang bawat paa, panatilihin ang iyong timbang sa nakatanim na paa habang humahakbang ka pasulong. Mataas na hakbang, itaas ang iyong gumagalaw na binti ng mataas upang maiwasan ang kaluskos ng damo o pagsisipilyo laban sa mga hadlang. Unang daliri, dahan-dahang ibaba ang iyong paa, daliri ng paa, upang maiwasan ang pagkaputol ng mga sanga o gumawa ng iba pang ingay. Napakababa, ibaba lamang ang iyong takong kapag ang iyong daliri ay matatag na nakatanim at sigurado ka na sa iyong balanse. Paglipat ng timbang, ilipat ang bigat ng iyong katawan sa pasulong na paa bago igalaw ang likurang paa. Maikling hakbang, panatilihin ang balanse at bawasan ang ingay sa pamamagitan ng mas maikling hakbang. Gabi makapal na vegetation, gumalaw ng napakabagal at tahimik sa mga sitwasyong ito. Gumamit ng isang kamay upang madama ang mga hadlang sa hinaharap. Alam mo ba? Ang mga ninja sa feudal na Japan ay mga master ng stealth at disguise, kadalasang gumagamit ng maling direksyon at tahimik na paggalaw upang makalusot sa mga kuta ng kaaway. Mahilig sa stealth. Ang pag-drop sa isang nakadapa na posisyon ay nangangailangan ng karagdagang pag-iingat upang maiwasan ang pag-alerto sa kaaway. Dahan-dahang yumuko, hawakan ang iyong rifle sa isang kamay at unti-unting ibaba ang iyong sarili. Pakiramdam para sa mga panganib, gamitin ang iyong libreng kamay upang tingnan kung may mga mina, tripwire, o iba pang mga panganib bago ka gumawa. Kinokontrol na pagbaba, ibaba muna ang iyong sarili sa iyong mga tuhod, pagkatapos ay ilipat ang iyong timbang sa isang kamay at ang kabaliktaran na tuhod. Palawakin ang mga binti, ibalik ang iyong libreng binti, at dahan-dahang ibababa ito sa lupa. Ulitin sa kabilang binti. Tahimik na roll, sa wakas, gumulong ng maayos sa isang nakadapa na posisyon. Nagmamadali at gumapang. Ang rush, kung kailangan mong tumawid sa isang bukas na lugar, tumakbo ng mabilis hanggat maaari sa iyong susunod na posisyon. Magzigzag kung kinakailangan at bumagsak kaagad sa lupa pagkarating sa takip. Tandaan, ang Filipino Scout Rangers ay kilala sa kanilang mabilis na kidlat na pagmamadali sa malapitang labanan. Mahilig magpaputok, kung nagpaputok ka mula sa isang posisyon, maaaring pinupuntirya ka ng kalaban. Roll o crawl sa isang maikling distansya, bago pop-up muli upang lituhin ang mga ito. Pagkatapos ng rush, upang mabilis na madapa, itanim ang iyong mga paa, lumuhod habang dinadala ang iyong kamay sa puwitan ng iyong rifle, pagkatapos ay bumagsak pasulong, gamit ang rifle upang basagin ang iyong pagkahulog. Advanced na technique, ang foxwalk. Ginagamit ng mga mangangaso at mga sundalo. Ang foxwalk ay kinabibilangan ng pag-ikot ng iyong paa mula sakong hanggang paa sa bawat hakbang, na pinapaliit ang ingay at kaguluhan sa lupa. Tandaan, ang stealth ay isang mindset. Sa pamamagitan ng pananatiling kamalayan sa iyong paligid, kusang gumalaw, at pagbabawas ng ingay, maaari kang maging isang anino na mandirigma, na gumagalaw ng hindi natukoy sa buong larangan ng digmaan. Obserbasyon, ang mga mata ng larangan ng labanan. Sa anumang operasyong militar, susi ang pagmamasid sa kaaway. Ngunit kung minsan ay partikular kang itatalaga sa isang observation post, OP, ang iyong misyon. Upang panoorin ang isang itinalagang lugar at iulat ang anumang aktibidad ng kaaway. Isipin ang iyong sarili bilang isang lawin na sinusuri ang lupain para sa anumang bagay na hindi karaniwan. Paano magmamasid pangitain sa araw at gabi? Maliwanag man o madilim na gabi, kailangan mong malaman kung paano makita ang kalaban bago kanila makita. Araw na pagmamasid, ang visual search technique. Mabilis na pagsuri, mabilis na pagtingin, mabilis na walisin ang iyong buong sektor, naghahanap ng mga halatang target at anumang bagay na tila hindi natural, mga kulay, hugis, galaw. Magsimula malapit sa iyong posisyon at pagkatapos ay iskan palabas sa maximum na hanay na iyong inoobserbahan. Kung malawak ang iyong sektor, hatiin ito sa mas maliliit na seksyon. Detalyadong paghahanap, ngayon, tumuon sa 50 metro na lapad na mga piraso ng lupain, papalitan ang iyong view mula kaliwa pa kanan at kanan pa kaliwa. I-overlap ng bahagya ang mga strip na ito upang matiyak na wala kang makaligtaan. Kapag may nakita kang kahina-hinala, tingnang mabuti. Makasaysayang halimbawa, sa panahon ng digmaang Pilipino-Amerikano, ang mga Filipino Scout ay kilala sa kanilang pambihirang kakayahan sa pagsubaybay at pagmamasid,
na kadalasang nakakakita ng mga paggalaw ng mga Amerikano sa pamamagitan ng banayad na mga palatandaan sa gubat. Pagmamasid sa gabi. Ang kadiliman ay nagdadala ng sarili nitong mga hamon, ngunit may ilang mga diskarte upang mapahusay ang iyong night vision. Madilim na pagbagay, bigyan ang iyong mga mata ng oras upang mag-adjust sa dilim. Manatili sa isang madilim na lugar ng mga 30 minuto, o sa isang lugar na may pulang ilaw sa loob ng 20 minuto na sinusundan ng 10 minuto sa dilim. Nagbibigay daan ito sa iyong mga mata na makabuo ng mas maraming pigment na sensitibo sa liwanag. Off-center vision, bahagyang tumingin sa gilid ng bagay na sinusubukan mong makita. Ginagamit nito ang mas sensitibo sa liwanag na bahagi ng iyong retina. Pag-scan, panatilihing gumagalaw ang iyong mga mata sa maikli, hindi regular na pagtalon, huminto ng ilang segundo sa pagitan ng mga paggalaw. Tinutulungan ito ang iyong mga mata na makita ang mga banayad na pagbabago sa liwanag at anino. Alam mo ba? Ang mga kwago ay mga masters ng night vision. Ang kanilang mga mata ay may malaking bilang ng mga rod cell, na sensitibo sa mahinang liwanag, at isang espesyal na reflective layer na nagpapalaki sa liwanag na pumapasok sa kanilang mga mata. Mga karagdagang tip. Gumamit ng mga binocular o night vision device. Ang mga ito ay maaaring lubos na mapahusay ang iyong kakayahang makakita sa mababang liwanag na mga kondisyon. Alamin ang iyong sektor. Alamin ang iyong sarili sa terrain sa iyong sektor upang mabilis mong makita ang anumang bagay na wala sa lugar. Bigyang pansin ang detalye. Kahit na ang pinakamaliit na paggalaw o pagbabago sa kapaligiran ay maaaring maging tanda ng aktibidad ng kaaway. Ang pagmamasid ay isang mahalagang kasanayan para sa sinumang sundalo. Sa pamamagitan ng pagmaster ng mga diskarteng ito, ikaw ay magiging mga mata ng iyong unit na nagbibigay ng mahalagang impormasyon na maaaring mga hulugan ng pagkakaiba sa pagitan ng tagumpay at pagkatalo. Obserbasyon, higit pa sa pagtingin. Ang pagmamasid ay higit pa sa pagtingin, ito ay tungkol sa aktibong paghahanap sa iyong paligid para sa mga palatandaan ng kaaway. Bagamat dapat kang laging maging mapagbantay, kung minsan ay itatalaga ka sa isang partikular na observation post, OP, na may tanging misyon ng pagbabantay sa aktibidad ng kaaway at pag-uulat ng iyong nakikita at naririnig. Ano ang hahanapin at pakinggan mga clue sa presensya ng kaaway? Hindi ka lang naghahanap ng mga sundalong nakauniporme. Mag-isip tulad ng isang tiktik at hanapin ang mga banayad na palatandaang ito. Mga tunog, mga yabag, pumuputol na sanga, kumakaluskos na mga dahon, ubo, ugong ng mga sasakyan. Lahat ito ay maaaring maging pahiwatig sa kinaroroonan ng kalaban. Tandaan, ang mga tunog ay naglalakbay ng iba sa iba't ibang mga kapaligiran, kaya't magkaroon ng kamalayan kung paano sila maaaring masira o mamuffle. Alikabok at tambutso. Ang isang ulap ng alikabok o isang maliit na tambutso ng sasakyan ay makikita mula sa malayo, na nagpapakita ng paggalaw at mga potensyal na posisyon. Paggalaw, ito ang pinakahalatang tanda, ngunit maaari itong panandalian. Gamitin ang visual na diskarte sa paghahanap upang sistematikong iskan ang iyong sektor. Mga posisyon, maghanap ng mga potensyal na lugar ng pagtatago ng kaaway, mga lugar na may takip at taguan tulad ng mga kagubatan, lambak, o mga abandonadong gusali. Tandaan, maaaring ginagamit ng kaaway ang terrain para sa kanilang kalamangan. Mga balangkas at anino, maaaring ipakita ng mga ito ang hugis ng mga sundalo, kagamitan, o sasakyan. Maaaring gamitin ng kaaway ang mga anino ng mga puno o gusali upang itago ang kanilang sarili. Mga kontrasting na kulay, ang isang flash ng balat o isang matingkad na kulay na piraso ng kagamitan ay maaaring tumayo sa background. Shine or glare. Sa gabi, maghanap ng mga ilaw tulad ng mga sigarilyo, flashlight, o headlight ng sasakyan. Sa araw, panoorin ang mga pagmuni-muni mula sa makintab na mga ibabaw tulad ng windshield o metal. Alam mo ba? Noong ikalawang digmaang pandaigdig, gumamit ang mga British codebreaker sa Bletchley Park ng mga intercept sa radyo upang mangalap ng katalinuhan sa mga paggalaw at plano ng Aleman. Pagtatantya ng saklaw, gaano kalayo ang kalaban? Ang pag-alam sa distansya sa isang target ay mahalaga para sa tumpak na pagbaril at epektibong suporta sa sunog. Narito ang ilang paraan upang tantyahin ang saklaw. 100 meter unit of measure method, daytime, i-visualize ang 100 metrong distansya at gamitin ito bilang panukat.
Bilangin kung ilan sa mga haba na yon ang magkasya sa pagitan mo at ng target. Para sa mga distansyang higit sa 500 metro, maghanap ng kalahating punto at doblehin ang bilang ng 100 metrong haba. Magkaroon ng kamalayan na ang mga slope ay maaaring masira ang iyong pangunawa sa distansya. Paraan ng appearance of objects, daytime, ito ay batay sa kung paano tumingin ang mga bagay sa iba't ibang distansya. Kung alam mo kung paano lumilitaw ang isang tao o sasakyan sa isang partikular na hanay, maaari mong ihambing iyon sa mga katulad na bagay sa hindi kilalang mga saklaw. Paraan ng flash and sound, pinakamahusay sa gabi, ang tunog ay naglalakbay sa humigit kumulang 300 metro bawat segundo. Kapag nakakita ka ng kidlat ng pagpapaputok ng armas, simulang magbilang ng mga segundo hanggang sa marinig mo ang tunog. I-multiply ang bilang ng mga segundo sa 300 upang makuha ang tinatayang distansya sa metro. Halimbawa ng Pilipinas, sa panahon ng labanan sa Marawi, ang mga bihasang sniper mula sa Armed Forces of the Philippines at Mount Group ay gumamit ng mga diskarte sa pagtatantya ng hanay upang tumpak na makipag-ugnayan sa mga target sa kapaligiran ng lungsod. Pangunahing puntos. Maging isang tiktik, tumingin at makinig para sa mga banayad na palatandaan ng presensya ng kaaway. Gumamit ng maraming paraan, pagsamahin ang mga diskarte sa pagtatantya ng hanay para sa mga pinakatumpak na resulta. Ang pagsasanay ay nagiging perpekto. Kapag mas sinasanay mo ang iyong mga kasanayan sa pagmamasid, mas magiging mahusay ka sa pagtukoy sa kaaway at pangangalap ng mahalagang impormasyon. Ang pagmamasid ay isang mahalagang kasanayan sa larangan ng digmaan. Ang iyong kakayahang makita at maunawaan kung ano ang nangyayari sa iyong paligid ay makakapagligtas ng mga buhay, makapagbibigay ng kritikal na kalamangan sa iyong unit. Binabati kita, magiging tagapagtanggol ng Pilipinas. Nilagyan ka na ngayon ng pangunahing kaalaman upang gawing multo ang iyong sarili sa larangan ng digmaan, gamit ang takip, pagtatago, at pagbabalat kayo sa iyong kalamangan. Tandaan, ang mga kasanayang ito ay hindi lamang tungkol sa kaligtasan, ang mga ito ay tungkol sa pagkakaroon ng taktikal na kalamangan, pagtama kapag hindi inaasahan ng kaaway, at pagprotekta sa iyong mga kapwa-sundalo. Habang nagpapatuloy ka sa iyong pagsasanay, laging alalahanin ang malalim na responsibilidad na inyong pinapasan bilang mga tagapag-alaga ng ating bayan. Ang iyong dedikasyon sa pagmaster ng mga kasanayang ito ay isang patunay ng iyong pangako sa pagprotekta sa ating lupain, sa ating mga tao, at sa ating kalayaan. Sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa iyong kakayahang makihalubilo sa kapaligiran, ikaw ay nagiging isang hindi nakikitang puwersa, na handang ipagtanggol ang ating bansa ng may karangalan at kagitingan. Tandaan na ang tunay na kapangyarihan ng pagbabalat kayo ay namamalagi hindi lamang sa panlilinlang sa kaaway kundi pati na rin sa pagpapalakas ng iyong sariling mga aksyon. Sa tuwing mawawala ka sa mga anino, nagiging simbolo ka ng katatagan, kakayahang umangkop at hindi matitinag na pagpapasya. Yakapin ang sining ng pagka-invisibility at hayaang pasiglahin nito ang iyong determinasyon na maglingkod sa Pilipinas ng may pagmamalaki.